Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman natin ang tungkol sa isang batang lalaki na nakaranas ng kakaibang pangyayari habang nanonood ng horror movie mag-isa sa kanilang bahay. Isang anino ang kanyang napansin at isang malamig na boses ang nagbulong, "Maglaro tayo." Sino kaya ang batang babae na laging sumusunod sa kanya? At ano ang laro ng katahimikan na nais niyang ipalaro? Tara na't alamin natin ang kasagutan sa kwentong ito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at pakikinig. Ako po si Carl, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, kasama ang aking pamilya. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan at malapit ako sa aking mga kaibigan na sina Emil at James. Mahilig kami sa mga horror movies at madalas kaming magkakasama tuwing weekends para manood at maglaro. Isang gabi habang nanonood ako ng horror movie mag-isa, nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari. Nasa sala ako ng aming bahay sa Quezon City, mag-isa at nanonood ng horror movie sa isang maulan na gabi. Ang ulan ay bumabagsak sa bubong at ang tunog nito ay parang mga yabag sa sahig. Habang nakatutok ako sa TV, napansin ko ang isang anino sa gilid ng aking mata. Biglang nagbago ang atmosfera, parang may malamig na hangin na dumaan at nagpatayo ng balahibo ko. "Maglaro tayo," bulong ng isang boses sa likod ko. Napalingon ako. Ngunit wala akong nakita kundi ang madilim na sulok ng sala. Kinapa ko ang remote at pinatay ang TV, pero nanatili ang malamig na pakiramdam, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Tumayo ako at sinara ang TV, nagpa siyang umakyat na lang sa kwarto ko. Pero habang paakyat, naramdaman kong parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Ilang araw ang lumipas at naisip ko na baka sina Emil at James lang ang nagpapatawa sa akin. Nagpunta ako sa bahay nila para tanungin sila tungkol dito. "Wala kaming alam dyan, pre," sabi ni Emil habang naglalaro kami ng basketball sa kalsada. "Baka naman nanaginip ka lang," tumawa si James. "Oo nga, baka guni-guni lang yan. Masyado ka kasing mahilig sa horror." Pag-uwi ko, nakita ko ang isang batang babae na nakasuot ng puting nightgown sa kusina. "Shh, ako naman ang magtatago," sabi niya bago siya nawala. Dumating si Mama, si Rosario, at tinanong kung sino ang kausap ko. "Wala, Ma. Baka guni-guni lang," sagot ko. Pero alam kong hindi iyon totoo. Isang hapon, naglaro kami ng taguan ni na Emil at James sa bakuran. Nagtago ako sa ilalim ng deck, umaasang hindi nila ako mahahanap. Habang nagtatago, naririnig ko ang mga yabag nila sa itaas. "Saan kaya nagtago si Carl?" bulong ni Emil. "Nakita kita," sigaw ni James habang hinihingal. Hinahabol ko yung batang babae pero nawala siya. "Anong batang babae?" tanong ko, pero bago pa siya makasagot, muling lumitaw ang batang babae, galit na galit. "Ako ang may-ari ng taguan," sigaw niya. Bigla akong inatake ng batang babae at nawalan ako ng malay. Nagising ako sa sala kasama si Emil na nag-aalala sa akin. "Anong nangyari sa'yo, Carl?" tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nakita ko. "Wala, pre. Siguro napagod lang ako," sabi ko, pero alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Nagsimula akong magkaroon ng mga bangungot gabi-gabi. Palaging kasama ang batang babae at isang lumang bahay na unti-unting nasisira. Sa bawat bangungot, nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya. Parang hindi ako makagalaw o makahinga. Sa isang bangungot, nakita ko ang batang babae na puno ng dugo, nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ni na Emil at James. "Kasalanan mo ito," sigaw niya. "Hindi! Hindi ko kasalanan," sigaw ko pabalik, pero bigla niya akong inatake. Nagising akong pawis na pawis at hingal na hingal. Nagdasal ako para sa tulong at pansamantalang nakaranas ng ginhawa mula sa mga bangungot. Pero alam kong
hindi pa tapos ang lahat. Bakit ako? Tanong ko sa sarili ko. Ano bang ginawa ko para paglaruan ng multo? Sinubukan kong alalahanin ang mga nakaraan kong ginawa. Baka may nagawa akong mali na naging dahilan ng lahat ng ito. Sinubukan kong maghanap ng sagot sa mga libro at internet, pero wala akong makitang sapat na impormasyon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari, sabi ko sa sarili ko. Nagpasya akong magpunta sa Tagaytay para maghanap ng sagot. Umaasang makakahanap ako ng kahit anong pahiwatig tungkol sa batang babae. Habang naglalakad ako sa Tagaytay, nakita ko ang salitang shh na nakaukit sa isang puno. Agad akong tumakbo palayo, takot na takot. Parang bumalik lahat ng takot ko mula sa mga bangungot ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ramdam ko na parang may nagmamasid sa akin. Sa isa pang bangungot, nakita ko ang isang farmhouse na unti-unting nasisira sa paglipas ng panahon. Ang batang babae ay nagiging mas galit at mas nakakatakot. Sinubukan kong lumapit sa farmhouse, pero parang may puwersang humaharang sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may invisible na pader na hindi ko kayang lampasan. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko sa kanya sa bangungot. Ano bang kailangan mo sa akin? Pero wala siyang sinasabi. Tahimik lang siya, nakatitig sa akin ng may galit. Sa huling bangungot, naparalisa ako at dinala sa kwarto ng batang babae. Nakita ko ang isang lalaki na nagbabanta sa akin. Maglaro tayo ng laro ng katahimikan, sabi niya. Ano bang laro ito? Tanong ko, nanginginig sa takot. Pero bago pa siya makasagot, nagising ako, lubos na nababahala. Patuloy kong nararamdaman ang presensya ng batang babae kahit saan ako magpunta. Hindi ko na kaya ito, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Sinubukan kong maghanap ng mga sagot, pero wala akong natagpuan. Baka imahinasyon ko lang lahat ng ito, sabi ko, pero alam kong may katotohanan sa likod ng mga nangyayari. Kung totoo man ito, ano bang kailangan ko gawin para matapos na ang lahat? Tanong ko sa sarili ko, pero walang sagot. Patuloy akong nabubuhay sa takot, palaging nararamdaman ang presensya ng batang babae. Hindi ko na alam kung paano matatapos ito, sabi ko. Iniisip ko kung lahat ng ito ay imahinasyon lamang o isang tunay na sigaw para sa tulong. Kung totoo man ito, sana'y makahanap ako ng paraan para matapos na ang lahat ng ito, bulong ko sa sarili ko. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na minsan, ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may batang babae ring sumusunod sa inyo.